Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Ginisa sa Kamara ang SMNI tungkol sa report nila ng travel expense ni House Speaker Martin Romualdez. Git ng Kamara, fake news ito. Pero depensa ng SMNI, nagtatanong lang naman sila. Ang SMNI episode na ito na may patanong na pamagat na Speaker Romualdez, inabot ng 1.8 billion pesos ang travel expense ang naging sentro ng pagdinig kanina ng House Committee on Legislative Franchises tungkol sa umunoy fake news ng SMNI. Pinunayan ni Quezon Representative J.J. Suarez ang indinepensa ng legal officer ng istasyong pag-aari ng Suarez Sub Media Corporation. Walang fake news at nagtatanong lang naman daw ang anchor ng programa. There was no allegations about the 1.8 billion pesos, Mr. Chair. It was just a question given not in behalf of SMNI, but it is a statement by an anchor of SMNI. And there is a disclaimer in every program of SMNI that any statement made by the anchor guest is not the official stand of SMNI. Second, Mr. Chair, there was no deliberate false information. Pero hindi yan bumenta kay Congressman Suarez. A question, attorney, is this. Congressman Joboy, what color is your barong? That is a question. But when you say on live TV, meron po kaming natanggap na balita. Ang speaker ay gumastos ng 1.8 billion pesos sa traveling. Hindi lang yun. Baka madagdagan pa yan kung isasama yung entourage. Baka umabot pa ng 2 billion. Dinagdagan pa. At sinabi, how do you spend 1.8 billion pesos? Umuwi pa ba siya sa bahay? That's not a question, attorney. That is, at the very least, malicious innuendo. At the very least. But from where I'm standing, that is a direct accusation to the House of Representatives. We cannot dictate on our anchors what questions to ask, how to ask it, when to ask it. In the same manner, if there are guests there, we cannot also tell the guests to answer this way or that way. They exercise a certain degree of independence. Pagdidiin naman ng mga kongresista, hindi rin pwedeng sabihin ng SMNI na protektado sila sa kanilang disclaimer dahil nasasaad sa Section 4 ng kanilang prangkisa o RA 11422 na hindi dapat hayaan ng franchise holder na magamit ang kanilang mga pasilidad sa pag-eere ng mga indecent language o pagkakalat ng deliberately false information o willful misrepresentation. If you can prove that the 1.8 billion pesos is true, I'll resign. But if I can prove that the 1.8 billion that your program said is false, lagay nyo dito yung prangkisa nyo on the line. Kaya ka? Mr. Chair, if I may, Hindi, yes or no? I cannot answer that, Mr. Chair. I'm just a lawyer. That's not part of my authority. Paglilinaw ng House Secretary General, hindi 1.8 billion pesos, kundi 4.347 million pesos ang travel expenses ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Kung gastos naman ng buong Kamara ang sisilipin, aabot lang ito sa mahigit 39 million pesos. Humarap din sa pagdinig ang anchor na si Ka Eric Zelis. Giit niya, 2 ang kanyang source tungkol sa travel fund ni Romualdez. Pero kalaunan inamin din niyang nagkamali sila at hindi nakumpirma ang impormasyon sa Kamara. Are you willing to recant your statements and apologize to Congress? If that will heal the wound of the degree of an amount of insult that was forwarded to Congress, kung ganun pong epekto niyan, wala pong problema sa akin personally yon.
Sabi naman ng legal counsel ng Suara Sub Media Corporation, Pero ang feeling namin, parang nilalagyan kami ng busal dito. Ngayong Huwebes, ginisa ng Kongreso ang Sunshine Media Network International, ang media arm ni Pastor Apollo Kibuloy dahil sa umunay pagpapakalat ng fake news. Pinatawag ang SMNI sa harap ng Committee on Legislative Franchises para pagalitan dahil sa isang storya o komentaryong hindi nagustuhan ng mga congressmen. Ang sinabi sa SMNI, ang ginastos daw ni Speaker Martin Romualdez para sa mga biyahe umabot ng 1.8 billion pesos. Hindi raw ito totoo ayon sa House Secretary General. Sa huli, umamin naman ng SMNI na hindi nila na-verify ang kanilang sinabi. Tanong lang daw ito at hindi isang akusasyon. Sa madaling sabi, mukhang alanganin talaga ang istorya. Pero umabot sa puntong napagbantaan ng prangkisa ng network dahil hindi nagustuhan ng Kongreso ang sinabi sa network. Malicious innuendo raw ito na kailangang imbestigahan ng Kongreso sa ilalim ng oversight functions ng Committee on Legislative Franchises. Kakaiba kasi ang Pilipinas sa maraming mga demokrasya dahil ang gustong mag-broadcast ay kailangan mo nang humingi ng prangkisa mula sa Kongreso. Sa ilalim ng Section 1 ng Acta 3846 na no person or company shall establish or operate a radio station without a franchise from the Philippine Legislature. Pero ang batas po na ito, sinaunang panahon pa, noon pang taong 1931, kung kailan wala pang telebisyon sa Pilipinas. Katunayan, ang may control sa mga broadcaster noon ay ang Radio Control Division ng Post Office sa ilalim ng kalihim ng Commerce and Communications. Mag-iisang siglo na po, pero yan pa rin ang batas na umiiral sa broadcasting sa ating bansa. Samantala, sa ibang demokrasya gaya ng US at United Kingdom, ang pagbigay ng broadcast license ay ministerial, hindi po political. Hindi kailangan makipagsapalaran sa Kongreso o sa Malacanang. Sa US, yan po ang Federal Communications Commission at sa UK naman ang Office of Communications. Yan din ang naging malinaw nang tumanggi ang Kongreso na bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN noong taong 2020 sa pag-uudyok ng nooy Pangulong Duterte. Ang SMNI naman, nabigyan ng 25-year franchise ng Kongreso at ng Malacanang noong July 2018 sa ilalim po ng RA 11422. Hindi lang po yan. Kalaunan, binigay rin sa SMNI ang otoridad na gamitin ng Channel 43 na dati naka-assign sa Amcara Broadcast Network na ginagamit dati ng ABS-CBN para sa kanyang mga programa bago po ito ipasara. Sa hearing kanina, ginit naman ng mga kinatawan ng SMNI na hindi daw ito pagmamay-ari ni Kibuloy. Isa lang daw siyang block timer sa SMNI. Si Kibuloy, of course, ay kilalang malapit na kaibigan at supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte. Siya rin ang nag-endorse kay BBM at Sara Duterte noong 2022 elections. Yun nga lang, ngayon ay parang umiiba ang ihip ng hangin. Si Duterte may sarili ng programa sa SMNI kung saan binabakbakan niya ang Kongreso noong nakaraang buwan sa issue po ng confidential funds ng kanyang anak na si VP Sara. Ayon sa dating Pangulo, ang Kongreso na dati niyang hawak ang pinaka-korap na institusyon. Ngayon, pwede bang bawiin ng Kongreso ang prangkisa na binigay nito 5 taon na po ang nakakalipas? Pwede. Sa ilalim ng Section 15 ng batas na yon, ng prangkisang binigay sa SMNI, pwedeng baguhin o pwedeng bawiin ng Kongreso ang prangkisang ito basta't nasa interes ng publiko. Yan din po ay kondisyon na nakalagay sa lahat ng broadcast franchises. Kaya't sa huli, kahit dati nang nabigyan ng istasyon ng prangkisa, pwede pa rin itong habulin ng Kongreso hanggat hindi natatanggal ang kapangyarihan ng congressional franchise. Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.